to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. Pag di matanggap ang nangyari sa buhay na ito, sisisihin mo ang langit sa nadaramang kay pait at papatak na lang ang luha ng di sinasadya at hahanap ng malasakit kung saan-saan pipihit. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Pag lumipas na ang oras, lahat magwawakas. Matatapos ang paghihirap, kalwalatian ang haharap. At titingin ka sa likod mo't magbabalik na lang. Makikita mong malinaw at ang lahat mapupukaw. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng
God first morning, mga kapatid. God first morning po sa lahat. God first morning po, Pastor. God first morning God po. first morning po sa inyong lahat. Yes, greetings muna God tayo. first morning po. Good morning, Pastor Joel. Morning po. Sino pa pong gusto mag-greet, mga kapatid? Gising po, mga kapatid. Tayo po ay nasa 30 days ng 40 days of prayer. Tayo po ay Thursday, November 27, kung saan tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon. At bago po yun, tayo po ay manalangin muna bago kong banggitin ang mga pagsunod-sunod na may bahagi sa umagang ito. Aki po kayong hingan na mikit at manalangin. Nakila at mahabagi naman Diyos, umiakda ng aming buhay, winawalhati, dinadakila at pinupuri, sinasamba ka namin. Kami nagpapasalamat sapagkat panibagong kalakasan muli niyo pinagkatiwala sa amin. Salamat sa proteksyon, salamat sa inyong pag-ibig na kami po man Diyos ay merong kalakasan ay pinagkaloob niyo. Sa umagang ito kami po ay makikinig at bukas ang aming puso't isipan upang lamanan niyo ng kabanalan ng mga salita ninyo. Lahat na may bahagi inyo pong pagpalain sila sa kanilang pagbasa at sa kanila pong pagbibigay ng kapaliwanagan upang kami naman makikinig ay patingin sa aming Panginoon Kristo na nagbibigay ng kaligtasan, pagpapala, pag-asa. Man Diyos, basbasan niyo po ang programang isasagawa po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen. 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 Okay, mga kapatid, narito po ang may bahagi sa umagang ito. Aking pong babasahin. Ang babasa po ng Judges chapter 4, si Ma'am Delia June Doranero. At ang ating pong babasa naman ng Lest We Forget, si Ma'am Irene Mislos. At ang ating pong tagapagsalita sa 40 days of prayer ay si Pastor Cyrus Venida. Narito po ang may bahagi na kung saan sila ating mapapakinggan sa kanila pong babasahin at sa kanila pong presentation. Panalangin natin din po sila. Nawa ang Panginoon Kristo ang maitaas po nila sa umagang ito. Aking pong tinatawagan si Ma'am Delia sa kanya pong pagbasa sa Judges chapter 14. Ma'am Delia, yun na po. Happy first morning po sa lahat. At ngayon po ay nasa chapter 14 tayo, 1 hanggang sa 20. So, pasensya na lang at ma-brown out dito sa amin. Si Samson ay nag-asawa ng babaeng Filisteo. Lumusong si Samson sa Timna at sa Timna ay nakita niya ang isa sa mga anak na babae ng mga Filisteo. At siya ay umahon at sinabi sa kanyang ama at ina, "Nakita ko ang isa sa mga anak na babae ng mga Filisteo sa Timna. Kunin ninyo siya ngayon upang mapangasawa ko." Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama at ina, "Wala na bang babae sa mga anak ng iyong kapatid o sa ating buong bayan na ikaw ay hahayo upang kumuha ng asawa mula sa mga dituling Filisteo?" At sinabi ni Samson sa kanyang ama, "Kunin ninyo siya para sa akin sapagkat siya ay kakit-akit sa akin."
Ngunit hindi alam ng kanyang ama at ng kanyang ina na iyon ay mula sa Panginoon, sapagkat siya ay humahanap ng pagkakataon laban sa mga Filisteo. Nang panahong iyon ay nangibabaw ang mga Filisteo sa mga Israelita. Si Samson ay pumatay ng leon. Pagkatapos si Samson at ang kanyang ama at ina ay lumusong sa Timna, nang siya ay dumating sa mga ubasan ng Timna, may isang batang leon na umuungal laban sa kanya. Ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukop sa kanya at niluray niya ng kanyang kamay lamang ang leon na parang lumuluray ng isang batang kambing. Ngunit hindi niya sinabi sa kanyang ama o sa kanyang ina kung ano ang kanyang ginawa. Pagkatapos siya ay lumusong at nakipag-usap sa babae at siya ay lubhang nakakalugod kay Samson. Pagkaraan ng ilang panahon ay bumalik siya upang pakasalan ang babae at siya ay lumiko upang tingnan ang bangkay ng leon. May isang kawan ng pukyutan at may pulot sa loob ng katawan ng leon. Dinukot niya ito ng kanyang kamay at tumayo na kumakain habang siya ay lumalakad. Siya ay pumunta sa kanyang ama at ina at sila ay binigyan niya nito at sila ay kumain nito. Ngunit hindi niya sinabi sa kanila na kanyang kinuha ang pulot sa bangkay ng leon. Ang bugtong ni Samson sa kasalan. Pinuntahan ng kanyang ama ang babae at gumawa si Samson ng isang handaan doon gaya ng nakaugaliang gawin ng mga binata. Nang makita ng mga tao si Samson, sila ay nagdala ng 30 kasama upang maging kasama niya. At sinabi ni Samson sa kanila, "Bubugtungan ko kayo ngayon. Kung masasagot at mahuhulaan ninyo sa akin sa loob ng 7 araw ng handaan at inyong mahulaan, bibigyan ko kayo ng 30 kasuotang lino at 30 magarang bihisan. Ngunit kung hindi ninyo masasagot sa akin, ay bibigyan ninyo ako ng 30 kasuotang lino at 30 magarang bihisan." At kanilang sinabi sa kaniya, "Sabihin mo ang iyong bugtong upang aming marinig." At sinabi niya sa kanila, "Mula sa mga ngain ay may lumabas na pagkain. Mula sa malakas ay may lumabas na matamis." Ngunit hindi nila masagot ang bugtong sa loob ng 3 araw. Nang ika-7 araw ay kanilang sinabi sa asawa ni Samson, "Hikayatin mo ang iyong asawa upang sabihin niya sa amin ang bugtong. Kapag hindi ay susunugin ka namin at ang buhay ng iyong ama. Inanyayahan ba ninyo kami upang papaghirapin?" At umiyak ang asawa ni Samson sa harapan niya at nagsabi, "Kinapuputan mo lamang ako at hindi mo ako inibig. Nagbigay ka ng isang bugtong sa aking mga kababayan at hindi mo sinabi sa akin kung ano iyon." At sinabi niya sa kanya, "Hindi ko nga sinabi sa aking ama o sa aking ina, sa iyo ko pa kaya sasabihin?" Umiyak siya sa harap niya ng 7 araw habang hindi natatapos ang kanilang kasayahan. Nang ika-7 araw ay sinabi niya sa kanya, sapagkat kanyang pinilit siya, pagkatapos ay sinabi ng babae ang sagot sa bugtong sa kanyang mga kababayan. Nang ika-7 araw, bago lumubog ang araw, sinabi ng mga lalaki ng lungsod kay Samson, "Ano kaya ang lalong matamis kaysa pulot? Ano pa kaya ang lalong malakas kaysa leon?" At sinabi niya sa kanila, "Kung hindi kayo nag-araro sa pamamagitan ng aking dumalagang baka, hindi sana ninyo nasagot ang aking bugtong." At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukop sa kanya at siya ay lumusong sa Askalon. Pumatay siya ng 30 lalaki sa kanila at kinuha ang kanilang samsam at ibinigay ang magagarang bisan sa mga nakapagpaliwanag ng bugtong. Ang kanyang galit ay nagningas at siya ay umahon sa bahay ng kanyang ama. Ngunit ang asawa ni Samson ay ibinigay sa kanyang kasamahan na kanyang naging pangunahing abay. Yan po nagtatapos ang ating Bible reading. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Amen.
Ayan. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ni Ma'am Delia. Ma'am Delia, pwede po kayong manalangin sa ating pong pagtatapos. Thank you po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na magkapangyarihan. Sa kami po'y nagpapasalamat sa inyo na inyo po kami ginising, taglay ang malusog na pangatawan. At maraming salamat din na pinagkaluban niyo kami ng magandang panahon na hindi na umulan dito sa amin. At Panginoon, maraming salamat sa aming binasa sa inyong mga salita. Nawa ito ang aming gabay na kami po'y isanggunin namin ang lahat namin ng mga plano sa inyo at amin hiniling nawa ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin, sa aming pagplano at sa amin lalo tigit sa aming pagdesisyon na naayon sa inyo. Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, sa lahat ng mga nakikinig. Ito po'y aming hinihiling at dalangin, patawad sa nagawang kamalian sa matang sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Ma'am. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Akin pong natawagan si Ma'am Irene Mislos sa kanyang pong pagbabasa ng Lest We Forget. Ma'am. God first, morning po sa lahat.
And first morning Tayo po. po ay nasa Nobyembre 27. Ito po ang nakasulat sa ating devotional. Pagsiyasat sa organisasyon ng Iglesia, ang session ng General Conference noong 1901. Ayon po sa Hoseas 12:13, sa pamamagitan ng isang propeta ay iniahon ng Panginoon ang Israel mula sa Ehipto at sa pamamagitan ng isang propeta siya'y napangalagaan. May mga bagay na parang imposibleng gawin. Isa na rito ang pagbabago sa istruktura ng Iglesia Adventista noong 1901. Mahigit 10 taon na ang nagdaan na nagtatalo ang mga pangunahing ministro sa usaping ito, ngunit walang natapos. Nagbago ang lahat sa isang pagpupulong ng mga leader ng denominasyon na pinamumunuan ni A.G. Daniels sa aklatan ng Battle Creek College noong April 1, 1901. Inihayag ni Daniels sa mga dumalo na nagtipo ng ilan sa kanila noong nakaraang gabi, ngunit nais nilang buksan ang diskusyon sa iba pang tao, kasama na ang pagbibigay ng pagkakataon kay Sister White na makadalo at magbahagi ng anumang mahalagang kaalaman na maaring mayroon siya para sa kanila. Subalit hindi nais ni Ellen White na manguna sa pagpupulong. Nais ko na ikaw ang mamuno at kung mayroon akong dapat sabihin, saka ako magsasalita, aniya kay Daniels. Tugon ni Daniels, nais muna nilang marinig ang kanyang mga pananaw bago sila magpatuloy sa talakayan ukol sa muling pag-aayos. Sumagot si Ginang White, mas gugustuhin ko na hindi muna ako magsalita ngayon, hindi dahil sa wala akong masasabi, kundi dahil mayroon. Pagkatapos, nagsalita siya ng humigit kumulang 1.5 oras sa isa sa pinakamakabuluhang talumpati ng kanyang ministeryo. Sa tiyak na mga termino, nanawagan siya para sa bagong dugo at isang buong bagong organisasyon na magpapalawak sa base ng pamumuno ng denominasyon. Laban siya sa pagtotoo ng kapangyarihan sa iilang mga tao at malinaw niyang sinabi na ang monarkiyang kapangyarihan at anumang administrador na nagtataglay ng munting trono ay dapat na mawala. Hinimok niya ang isang agarang pagbabago. Hindi dapat matapos at maisara ang komperensyang ito sa dating gawi na may parehong manipulasyon, himig at sistema. Huwag po sana mga kapatid. Kinabukasan, sa pagbubukas ng sesyon ng General Conference, tumayo siya at hiniling ang muling pag-oorganisya sa tiyak na mga termino. Bagamat hindi niya masabi kung paano ito maisa sa katuparan. Mula sa kanyang perspektibo, tungkulin niyang himukin ang pagbabago. Ngunit responsibilidad ng mga delegado ang pagbuo ng mga istruktura. Dito nakikita natin ang mga kawili-wiling pananaw sa tungkulin ni Ellen White bilang propeta. Sa pagkakataong ito, siya ang nagsilbing pangunahing tagapag-udyok ng pagkilos. Kung wala ang kanyang pag-udyok noong 1901, malamang na hindi na sana nagkaroon ng mahigpit na hakbang ang iglesia tungkol sa muling pag-aayos. Ang kaloob na propesiya ay isa sa mga paraan kung paano ginagabayan ng Diyos ang kanyang bayan. Purihin po natin ang ating Panginoon sa binasa natin ngayong umaga. Nakita po natin kung paano niya ginamit ang ating propetisa na si Ellen White upang magkaroon ng malinaw na pag-aayos at matatag na istruktura ang ating mga iglesia. At sa kanyang pamamagitan din ay patuloy na naranasan ang paggabay ng Diyos ng kanyang bayan. Blessed God, first morning po sa lahat. Amen. Maraming salamat, Ma'am Irene, sa inyong pagbasa at pagpapaliwanag
ating pong devotional, lest we forget. Ngayon po, ang ating pong tagapagsalita sa 40 Days of Prayer ay si Pastor Cyrus Venida. Ang kanya pong tatalakayin sa umagang ito ay God's Commandments and Abiding in Christ. Bago po siya panalain, check ko muna ho kung nandito po siya. Pastor Cyrus, kayo po ba nandito na po sa platform natin? Greet po kayo ng good morning. Okay, nandito na po siya. Okay, sige po, bago po siya present sa atin, kayo po ay aking ipapanalangin. Dahil at mahabagi naman Diyos, aking lalapit si Pastor Cyrus sa inyo. Bigyan siya ng wisdom and knowledge at sa kanya pong pagbabahagi ng mensahe sa umagang ito'y tunay nga ho ang Panginoon Kristo ay mayangat. Napakaganda ng topic na aming pong mapapakinggan. Kaya man Diyos, habang pinapakinggan po namin ito, minomold niyo po ang aming puso't isipan sa isang layunin na kung saan kami po, Ama, ay laging makakonect sa inyo at susunod sa inyo pong mga kalooban. Pagpalain po kami habang nakikinig sa pangalan po ni Jesus. Amen. Pastor Cyrus, pagkakaloob po sa inyo. Good first morning po sa lahat. Saglit lang po ha. Yan. Wait lang. Okay, para po sa ating pag-aaral ngayong umaga ay ang atin hong pag-aaral ay patungkol ho sa pagsunod sa ating Panginoon, no? Kautusan at kung paano tayo makapanatili sa ating Panginoon. Meron ho akong nakitang tatlong mahalagang bagay dito sa aralin na kung saan ito hong tatlong mahalagang bagay na ito mga kapatid ay binasi ko sa tinatawag nating ito din ang layunin ng Diyos na kanyang pagkalikha sa atin. Ngunit sa ating pagsisimula ay nais kong basahin mula sa aklat ng Juan 15:10. Sabi ho dito, John 15:10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Patungkol ho sa kautusan mga kapatid, ay mayroong mahalagang bagay na binanggit doon na ang sabi doon ay ano ba ang nais ng Panginoon na maging pananaw natin patungkol sa kautusan ng Diyos? Sa ngayon sa talata ay nagpapahiwatig ito ng isang paraan ng pamumuhay. Ang sabi doon ay ingatan. Sa bahagi natin, tayo ay tinatawagan na ingatan natin ang kautusan ng Diyos. Pinahiwatig doon ng isang pamumuhay na mayroon hong pagsunod. Ang tao kapag patungkol ho sa kaayusan ng kanyang pamumuhay, kung nais nating mamuhay na may kaayusan, mahalaga ang nagbibigay sa atin ng kaayusan ay kung papaano yung pagsunod sa utos. Kahit ho sa loob ng tahanan, kahit sa loob ng paaralan, ang nagbabalansi ng kaayusan ay kapag ang isang guro, kung sa paaralan ho ay napakahalaga, isang matutunan natin kahit ho sa mga bata. Anumang gagawin natin, kapag inuna natin ang
pamantayan o patakaran, ito'y nagbibigay ng kaayusan. Ako din naman ho ay nagturo sa loob ng 5 taon sa mga estudyante. Yun ang isa kong natutunan dito mga kapatid, na sa isang guro kapag sa loob na ng paaralan, kung gusto mong maging maayos, nakikinig ang mga bata, nagpa-participate, ay mahalaga ho yung patakaran na itatayo mo muna ang isang patakaran o sabi natin kautusan. Yung ingatan nila ang usapan na mayroong pagsunod, yun ang nagbibigay ng isang maayos na takbo ng kahit mahaba na oras, ipapaalala sa kanila yung patakaran. Yun ho ay nagbibigay ng kaayusan sa kanila. Maliban dito mga kapatid kaya ang sabi dito ay patungkol sa kautusan ng Diyos, sabi ng Panginoon, ingatan ninyo. Hindi lang ho ingatan, ang sabi pa nga ho doon ang makita sa ating buhay ay tuparin natin ang anumang ipinag-uutos. No? Kasi sa kabila ho nito mga kapatid, yung pag-iingat, yung pagsunod, sa kabila nito, hindi lamang nagbibigay ng kautusan, hindi lamang nagbibigay ng kaayusan ang pagsunod at pag-iingat mga kapatid, kundi sa ganitong kaparaanan ay napapanatili, nananatili ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Ang layunin kasi nito yung tayo'y manatili kay Kristo. Manatili ang pag-ibig natin sa Panginoon. Kasi ang issue sa buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon, ang nakita ko dito mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, bagaman sa loob ng iglesia marami tayong mga kapatid. Pero habang tumatagal ang paglilingkod sa Panginoon, ay ang sabi doon, marami sa huling panahon ay hindi makakapanatili sa pag-ibig. Kundi ang marami ay ang kanilang pag-ibig ay unti-unting lumalamig. Yun ang isang malaking usapin ng Diyos laban sa atin. Na marami sa mga mananampalataya, pagdating ng araw, makikita ho natin kahit sa talaan natin, marami tayong nagiging talaan ng pagtalikod dahil lumalamig ang pag-ibig kay Kristo. Kaya ho, maganda yung ang ilang mga usapin dito na pwedeng upang mapanatili ang pag-ibig ngayon ay maganda na ituturo sa pamumuhay, paraan ng pamumuhay o kaya nadadalaw, nakapakisamahan, nabibigyan ng pansin. Yun, kaya actually sa loob ng church natin, yung isa sa vital work ng church ay yung madalaw ang mga kapatid, yung makasama mo sila. No? Sa ganung kaparaanan, kapag laging nanonurture, kapag laging naaalagaan, ay doon ho nananatili ang kanilang pananampalataya. Kasi alam nila na may nagmamahal sa kanila, may nagpapahalaga sa kanila. Kaya mula pa lang dito sa talatang ito mga kapatid, ay yun na ang nagbibigay ng pangunahing mensahe sa atin. Madaling sabi, ang sabi dito, kung nagnanais ang sinuman na sumunod sa kautusan ng Panginoon, ay kailangan ay magpatuloy sa pag-ibig kay Kristo. Ayun din sa John 14:15 ay ang nagmamahal kay Kristo ay nais ng inaasahan ang buhay na may pagsunod sa kanyang kautusan. Ang nagmamahal ay mayroong kalakip na pagsunod. Pagmahal mo ang isang tao ay mananatili ka doon sa inyong sa iyong pagmahal mo, madaling sumunod Ang pagsunod ay, sa madaling sabi, ang lalim ng pagsunod ay, ang pundasyon nito ay mayroong pagmamahal. Kaya ka sumusunod kasi mahal mo. At hindi kailanman mawawala yung pagsunod hanggang nananatili yung pagmamahal. Yun lang na actually mga kapatid, kahit sabi ni Mrs. Whitey, ang bahagi lang talaga natin sa pagsunod sa Panginoon ay
yung mapanatili yung pagmamahal. Ang pagmamahal kasi na ano yan, na napalalakas ng palagi ang ginagawa. Palagi ang kasanayan o yung kasanayan pinapraktis natin. Kung gusto natin manatili sa tagal natin, di natin alam kung gaano, baka marami na nangamatay sa pananampalataya. Mas mabuti nang lumipas ang panahon o mamatay tayo na nasa pananampalataya tayo. Pero ang punto doon, ang pagmamahal o pagsunod sa Panginoon ay naaalagaan kasi ito ng palagiang pagsasanay. Katulad doon nito mga kapatid. Kaya alam nyo, kung ang isa sa masasabi ko sa ating pamunuan, ang atin lalo na ang ating administration, lalo na ating presidente, iba ho kapag ang buong misyon ay inakay sa isang spiritual na buhay. Kaya kung nakikita ko sa ating mahal na Pangulo, ating administration, inakay ang ating buong misyon na lumapit sa Panginoon. Inaalagaan tayo mga kapatid ng isang pagsasanay na yun ay magpapanatili sa atin na isang malalim na pagmamahal sa ating Panginoon. Sama-sama nating magtatalaga. Totoo ang lahat ng mga bagay na ito ay para naman sa atin kapakanan. Kaya ang magmahal sa Panginoon ay itinuturo sa atin para sa lahat. Pero hindi lahat ay tutugon. Tanging yun lang makakapanatili, yun lang magsasanay sa kabanalan. Biruin mo, ang buhay natin ay waring, hindi lang wari, kundi talagang maaring ikapapahamak. No? The world is corrupting our minds, even the gadgets, yung mga panuurin, ang media, napapanood natin ay naglalayo sa atin. Yun ang mga issue dito. Maraming mga bagay ay nagiging hadlang sa buhay natin para ilayo. Hindi lamang ilayo ang buhay ng tao, ang kanyang pamumuhay, kundi pati yung puso, pati yung pag-ibig, unti-unting lumalamig. Yung dati mong pinapahalagahan sa buhay mo ay unti-unting nawawala. Kaya it's very powerful text itong sinasabi dito na John 15:10. Kaya ang sabi doon ay yung sino mang tutupad sa aking utos, sabi ng Panginoon, ay kailangan magsipanatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Mapapansin po natin, bigyang diin ko mga kapatid, itong talata. May mahaba-habang talata dito pero bigyan kong itong nasa Ephesians 4, kung mayroon kayong banal na kasulatan. Hindi na tayo lalayo sa salita ng Panginoon. Ito yung mga, siguro ito lang yung maliban doon sa John 15:10 ay dito sa Ephesians 4 verse 22 hanggang 32. Ang sabi dito sa verse 22, yung nilalaman ho nito, ang pag-ibig ng Panginoon ay kaakibat ng, kumbaga sa spiritual, yung lalim na kahulugan nito mga kapatid ay yung pagbabago. Nais ng Panginoon makita ang pagbabago. Pero mangyayari lamang ang pagbabago kung ito yung mga sa paraan ng pamumuhay naman ito mga kapatid. Ephesians 4:22. Ang nais ng Panginoon, sabi ni Pablo, iwanan natin ang dating pagkatao. Tinawag tayo ni Pablo na talikuran ang dating pagkatao. Ang buhay na puno ng pagkakasala, mga maling pagnanasa, at makasariling pamumuhay. Ang kahalayan ng pandaraya ay tumutukoy sa mga pagnanasang nag-aalok ng kasiyahan. Ngunit nagbubunga ito ng pagkawasak. Sa verse 23, Ephesians 4, nagtuturo ito sa atin ng patungkol ho sa, sabi doon ni Pablo, na kayo ay mga bago sa espiritu ng pag-iisip, na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa kalooban, no?
Kaya nagsisimula ang lahat mga kapatid sa mga practices natin patungkulo sa mga nagsisimula ang lahat sa iniisip natin. Kaya ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa kalooban at pag-iisip. Ang Espiritu ang nagbibigay, sabi doon, ng bagong pananaw, bagong pag-uugali at bagong mga kasanayan at gawi. Sa verse 24 ay inaanyayahan tayo na isuot ang bagong pagkatao. Ito na yun, itong inaasahan ng ating Panginoon yun. Paano tayo makapanatili sa pamamagitan ng pagsunod. Ayan. Hindi lang ang pagtatagumpay na ipamuhay ang pag-ibig ng ating Panginoon ay hindi lamang ho na nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng ugaling pagsunod, manatili sa pag-ibig, kundi, ang sabi dito, hindi lang ang pag-iwan, kundi ang pagsuot ng bagong pagkatao. Na isang buhay na may katuwiran, kabanalan at katotohanan. Ito ang totoo mga kapatid, kaya nais ng Panginoon na mapasa atin yun. Kasi yung likas ni Kristo, ibinabahagi sa atin. Kaya ito yung tinatawag nating an imparted righteousness of Christ. Gusto niyang i-share ito. Wala nang hinangad ang ating Diyos mga kapatid, kundi yung dahil tayo makasalanan, siya'y walang kasalanan. Yung kanyang buhay ay maging buhay natin. Kaya nais, sabi sa verse 24, nais ng Panginoon na isuot natin ang bagong pagkatao. Actually, kapag ginusto lang talaga natin, it's just a matter of positive thinking. Kaya kung gusto natin, mangyayari ang lahat. Makikipag tayo ay ang ating bahagi ay makikipagkaisa lamang tayo sa nais ng Panginoon. So verse 25, ang sabi doon, Ephesians 4:25, ay iwanan natin ang anumang kasinungalingan. Ang bagong pagkatao na nakaugnay sa katotohanan. At dahil dito ay may mga sangkap sa katawan ni Kristo, mga sangkap sa katawan ni Kristo, ang kasinungalingan ay nagbibigay karamdaman sa ating buong katawan. Sa verse 26, ang sabi diyan ay kung tayo daw ay magalit, ay wag mong, sabi doon, iwasan mong magkasala kung ikay magalit. Lalo na sa pagsaway sa mga anak. May tamang galit pero hindi sapat ang mauwi ito sa kasalanan o paghihiganti. Kundi ayusin agad ang hidwaan na ang prinsipyo ay kung maari, huwag nang palubugin ang araw. Kung may galit ka, minsan sa loob ng tahanan, kaya sa isang kapatid, huwag nang patagalin ang anuman. Kaya ito yung mga pamantayan sa buhay na nais ng ating Panginoon. Ang sabi pa sa verse 27, huwag nating bigyang daan ang dyablo. Kapag hindi natin inayos ang anumang galit o tampo o sama ng loob sa ating kapatid, ito ay nagbubukas ng pintuan na ang kaaway ay lamunin tayo mismo ang tumutukso sa kaaway upang ang apektado din nito ay ang ating buhay. Sa verse 28 ay nagpapahiwatig na sabi doon ay ang pagnanakaw o ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw mula sa pagkuha tungo sa paggawa, tungo sa pagbibigay. Ito ang marka ng tunay na pagbabago. Sa verse 29, walang salitang hindi matagpuan sa ating pananalita. Kung may mga taong maingat sa pananalita ay walang iba kundi ang mga Seventh-day Adventist. Na pinapayuhan tayo na wala sanang matagpuan sa ating mga salitang mga mahahalay. Ang ating pananalita ay dapat na makapagpapatibay. Maganda yung sabihan ka kahit anak mo, kahit maliliit na mga bata, sabihin, alam mo, ang sarap mong kasama.
Nasubukan nyo na ho na yung maraming mga tao na iba yung tao na mapagpayapa, palagay ang kanilang loob pag nandiyan ka. Iba ho ang dating ng impluensya ng isang taong sadyang puno ng yung a man of encouragement. Napakagandang ganit. Kailanman walang mahanap o walang makakaaway ang isang taong patuloy na nagbibigay ng pagpapalakas sa iba. Ang ating pananalita daw ay dapat nang makapagpapatibay, hindi naninira o nakapagpapabigat. Ang bibig ng isang Kristiyano ay instrumento ng biyaya ng Diyos. Pero one of the most wonderful text mula dito sa aklat ng Ephesians, dahil itong Ephesians 4:30, na inaanyayahan tayo, huwag nating pighatiin ang Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu, siya na lamang ang natatanging ipinagkaloob ng Diyos na mangangasiwa sa atin bilang ating magulang dito sa lupa. Siya ho ang magtuturo, magsasaway, pero ang ating pamumuhay ay inaanyayahan tayong, kaya ang sabi doon, inaanyayahan tayong patuloy na sumunod, patuloy na ibigin ang Panginoon. Ang sabi dito, napipighati ang Espiritu kapag ginagawa natin ang kabaligtaran ng itinuturo niya. Tandaan natin, tayo ay tinatakan. Ibig sabihin nito ay pag tinatakan tayo ng banal na Espiritu, o ang tatak ng banal na Espiritu, nagpapahiwatig ito na tayo ho ay pag-aari ng Diyos. Ikaw, kapatid, ang ating kaligtasan, mga kapatid, ay dahil ako ay nilikha ng Diyos. Pag-aari tayo ng Diyos. Di po ba kapag nagpapahiwatig yung pong pagbabrand, minsan ako ho ay may alagang manok. May nilalagay akong palatandaan. Minsan yung kapitbahay namin, mayroon siyang mga manok na 5 fingers. Yung tahid niya, yun ang pang-anim. Pero yung 5 fingers, pinuputulan niya yung isa. Pinuputol niya yung isa. Pag nakita niya yon, ay yung mga manok namin at manok ng kaming kapitbahay, magkakahalo yon. Pero ako, kilala ko yung sa akin. Sa kanya naman, kilala niya yung sa kanya kasi yung mga 5 fingers. O kaya, kahit mga 4 fingers yung kanyang manok, laging pinuputulan niya ng isa. So, ibig sabihin, nagpapahiwatig ho yun. Yung sinabi dito sa Ephesians 4:30, huwag nating pighatiin ng Espiritu Santo sapagkat siya din ang tumutulong sa atin upang na nagtatatak para sa ating kaligtasan. Nagpapahiwatig ho ito ng pagmamay-ari. Ako ay pag-aari ng Diyos. Kaya sa paraan ng aking pamumuhay, nandyan ang isang buhay, yung pagmamahal, yung pagsunod, ay talagang nararapat lang na makita ito. Ito ang nais na makita ng Diyos. Or else, if we lose that love to Christ, obedience to Christ, ay baka mawala ho itong tinatawag na hindi tayo mapapabilang sa tinatawag na pagsisilyo ng banal na Espiritu sa buhay natin. And second to the last text dito, ang sabi pa dito, sa verse 31, alisin ang kapaitan. Ang kapaitan, galit, sigawan o paninira at masasamang hangarin, lahat ay dapat maalis dahil hindi ito katulad ng buhay kay Kristo. At ang last verse, Ephesians 4:32, ay tinatawagan tayo na magpatawaran sa ating kapwa. Idiniin dito ni Pablo ang tayo'y maging mamuhay na may kabaitan, kabutihan. Isang buhay na mahabagin at kalakip nito ay ang maging mapagpatawad. Dahil tandaan natin, pinatawad tayo ni Kristo, tayo rin ay dapat magpatawad. In conclusion, mga kapatid, yung binanggit ko kaninang 3 mahalagang bagay. Una, sa buhay natin dito sa ating naging pag-aaral,
ang nais na makita ng Diyos sa buhay natin ay yung tayo'y maging mapagpahalaga sa pagkilala sa ating Panginoon. No? Knowing Christ gives us identity that we are God's possession. Yung pag-aari tayo ng Diyos dahil patuloy nating kinikilala, inaalam natin. Mahalaga yun. Kaya itong ating pagsasanay ng kabanalan sa devotional life natin, mga kapatid. Having a life of devotion, spiritual devotion to God. Kaya napapansin ninyo yung mga mensahe dito ay, ang layunin nito ay makilala natin, lalo pa nating makilala ang Panginoon. Na tayo ay nararapat pala sa mga pagpapala ng Diyos, na ang Diyos ay punong-puno ng kasaganaan, no? At marami pang mga bagay. Tuturuan tayo, kung gugustuhin lang natin, tuturuan tayo ng mga bagay na lalo pang makilala natin ang Panginoon. Kaya number 1, mga kapatid, ay itong, ang makilala ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng identity ng ating mission. Ang ating mission ay, tandaan natin, yung palang salitang knowing Christ ay nung nilikha tayo ng Panginoon, yung magpapakilala sa atin na tayo ay pag-aari ng ating Panginoon. No? This is our identity. We identify our life that we belong to God. No? Ikalawa, mga kapatid, ay yung number 1, makilala ang Panginoon. Ikalawa, ang layunin ng Diyos na nais niyang pahalagahan natin ay ang lagi nating makasama siya. Alam niyo, pag binasa natin may isang talata doon sa aklat ng mga awit, chapter 16, verse 8. Sabi ni David, Panginoon, nais kong palagi akong nasa iyong harapan. Ang pagnanais ni David ay, ang dami yung mga talata dyan na lagi niyang paulit-ulit na sinasabi ng aklat ng mga awit na, huwag niyo akong ilayo, Panginoon, sa iyong harapan. Sapagkat kung malayo ka sa akin, ako'y mapapahamak. Ano? So the word here is yung to be with God. Actually, mga kapatid, ang sabi sa sulat ni Mrs. White, ako naman ho ay hindi ako matandain doon sa, hindi ko palaging natatandaan yung pero doon lang sa yung nilalaman, yung content, ang sabi ho doon sa Spirit of Prophecy, isa doon sa binabanggit ni Mrs. White. Ang layunin ng ating Panginoon sa pagkakalikha niya sa atin. He created us because He wants us to be with Him throughout eternity. Nilikha tayo ng Diyos, ang tao ay nilikha ng Diyos upang makasama niya ng habang buhay. Habang tayo nabubuhay, nais niyang maunawaan natin na ang laging hanapin ang Panginoon tulad ng bata na laging yung very dependent sa magulang. Pag wala yung nanay, katulad sa isang maliit na bata, tatanungin niyang kapatid niya, kahit nandiyan ang tatay niya, si nanay. Laging nakaasa. Ang punto doon ay gusto laging makasama ang Panginoon. At ito'y sa pamamagitan, ang makasama ang Panginoon, mga kapatid, ay itong palaging ginagawa nating pagsasanay. Isang pamumuhay na laging gusto natin laging makasama ang salita ng Panginoon. Kasi diyan tayo nakasalalay ang ating pananampalataya at tatag natin. Ang pananatili natin sa Panginoon ay nakasalalay sa pamamagitan ng we are being nurtured by the Word of God. Lagi nating hanapin. Alam niyo, kahit ho ang pananalangin ay isang kaparaanan na naisin natin na, Panginoon, huwag kang lalayo sa akin. Alam niyo, may yung mga instances na mga challenges sa buhay naming mag-asawa. Mayroon hong panahon na yung mga kapatid, very challenging sa ministry. Kaya iniluluhod namin sa Panginoon. Ang Panginoon ang sumasaway. Ang Panginoon, kami
kami yung mag-asawa, madalas, kapag nasa panahon kami ng it's very challenging at hindi namin kaya, out of control ng amin hong kakayanan ng paglilingkod sa pastoral ministry namin. Lulod lamang namin sa Panginoon. Madalas mga kapatid, on the very verge ng yung pagkakataon na hindi na namin makayanan. Kung hindi si Mrs., sa akin, may pagkakataon na yung panaginip niya, tapos sunod na araw, napapanaginipan ko din. Pastor Aguarin, ipinakikita sa amin ng Panginoon ang solusyon sa mga panahong hindi namin kaya. At ang mga sandaling yun ay napapangalagaan yun mga kapatid sa tinatawag na pananalangin. Kasi sabi namin, Panginoon, hindi pwedeng mawala kayo sa amin. Tugunan niyo po ang aming panalangin kasi kayo lang makakagawa ng solusyon nito. It's very challenging. At sa panahong yun, nagbibigay ang Panginoon ng malinaw sa pamagitan ng panaginip. Tapos habang kinikwento ko kay Mrs., sasabihin niya, alam mo na panaginipan ko din yan. Tapos magkwentuhan kami ng aming panaginip. Pareho. Tapos babanggitin namin doon sa church, yung isang kapatid na siya ang naging issue doon sa usapan. Minsan may sinabihan ako mga kapatid, sabi ko, alam mo kapatid, sa kabila ng ating pinagdadaanan ito sa ating church, ikaw ang sinugo ng Panginoon. Nung humiling kami ng katugunan ng Panginoon, sino ang iyong susuguin, Panginoon? Alam niyo, na-inspired yung isang kapatid na yun. Dati, kontrang-kontra siya. Pero nung sinabi ko, kapatid, kami ni Mrs., na naginip ang aking may bahay, na naginip din ako, ang tugon ng Panginoon ay ikaw. Ikaw ang tumayo sa loob ng iglesia. Kaya na-inspire siya. At ang punto ko po doon mga kapatid, malaki ang bahagi ng pananalangin at nagbubukas ng kahit ho sa panahon ng it reveals the secret even in our times of pressure and conflict. At ang last mga kapatid, nakita nyo, number 1 ay makilala si Kristo, ikalawa ay ang laging makasama si Kristo, no? Sa pamagitan ng kanyang salita, pananalangin, at ang ikatlo, kahuli-hulihan, ay ang maipamuhay ang buhay ni Kristo. Walang iba kundi ang ating binanggit kanina. Ang pagsunod, pagmamahal, higit sa lahat mga kapatid, itong ating ginagawang pagsasanay sa kabanalan ng bagong pamumuhay. Ang sabi dito, hindi tayo masasanay sa isang bagong buhay kung hindi natin isusuot, kung hindi natin sasanayin ang ating mga sarili. Kaya ang pagiging Kristiyano, ang espiritual na pamumuhay ay tulad ito sa isang damit o isang kasuotan. Kailangan nating isuot. Kasi sa totoo lang, ang suot-suot madalas natin ay yung luma nating mga kasuotang panlabas na pagkatao. Ang nakikita kasi natin palagi yung ating problema. Why not in times of pressure? Why not in times of conflict? Sa panahon na yun, ay hayaan natin na tumawag tayo sa Panginoon. Alam nyo, bibihisan ng Panginoon ang panloob nating pagkatao. Hindi natin makita yung solusyon, ibibigay ng Panginoon. Gusto lang ng Panginoon ay ano ang ating gagawin kapag nasa panahon tayo ng pangangailangan, ipagkakaloob ng Panginoon. Magdadala siya ng kaayusan, He can even solve all problems. Kaya mga kapatid, kailangan lamang natin, hindi tayo magkakaroon ng pagbabagong pag-iisip, bagong pag-iisip o bagong puso kung hindi natin sasanayin ang ating mga sarili na isuot ang mga kasanayang ito sa buhay natin, ang maka-Diyos na pamumuhay. Isuot natin, pero ang pagsusuot ng mga bagong, kasi actually ano tayo dito mga kapatid, hindi talaga tayo sanay sa totoo lang ng makabagong buhay. Sanay tayo sa lumang paraan ng pamumuhay, pero kailangan natin na
Kaya ang turo sa atin ng banal na kasulatan, kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, tapat ang ating Panginoon na patatawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Aalisin niya. Kapag may inalis siya, mayroon naman siyang isusuot na isang bagong buhay. Walang iba kundi ang katuwiran, kabanalan na nais niyang maranasan natin. Kaya mga kapatid, iwanan ko kayo ng 3 salitang ito. Nais ng Panginoon na makilala natin siya. Nais ng Panginoon na makasama natin siya araw-araw. At nais ng Panginoon na maipamuhay natin ay isang buhay ni Kristo. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen. Amen po, Pastor. Amen. Maraming salamat. Amen po. Amen. Okay, mga kapatid, tayo po'y dadako na po sa ating pong kanya-kanyang room. Ang ating pong i-discuss ay narito. 2 lang po, no ho? Pakasimple lang po ang ating i-discuss. Paano inuugnay ni Jesus ang pananatili sa Kanya sa 10 utos? Ang pangalawang question, paano inuugnay ni Jesus ang pag-ibig sa 10 utos? Para madaling question po ay ganito. Pananatili sa Kanya na may ugnayan sa 10 utos. Yung pangalawa, pag-ibig na ugnayan sa 10 utos. Kaya ito po ay ating didiscuss sa ating pong kanya-kanyang grupo at sa ating prayer focus, ating pong isama ang ating pong mga nagbasa at speaker. Una natin isama sa panalangin ay si Ma'am Delia, pangalawa si Ma'am Irene, pangatlo si Pastor Cyrus. Ang focus ng ating panalangin ay VBS at Children Outreach in CLPM. At marami pong mga request na nandito po sa ating chat box. Pwede po niyong buksan para sa ating pong mga panalangin ay isasama po natin. Okay, mga kapatid, handa na po na natin ang ating sarili. Banda ko na po sa kanya-kanyang room po natin. Makiklik na lang po mga kapatid sa inyong screen. Join po, no? Thank you po. Good first morning po. Good first morning po, Pastor first Ernie. morning. Salamat po. Bago po tayo magsimula, atin pong Brother Malvin, pwede pong kayo ang manguna. Sige po, Pastor. Masaya kang tinatanggap ang hamon, Pastor. Salamat po. Pray po muna tayo bago tayo magsimula. Sige po, Pastor. Pray po muna kayo po mag-pray. Dakilang Diyos, sa oras pong ito, kami po'y lumalapit upang muli po naming i-reflect ang magandang leksyon na aming natutunan ngayong umaga. Ang Banal na Espiritu po ang mga po sa amin sa oras na ito upang kaming lahat ay patuloy na mapalapit sa aming tagapagligtas. Patawad po sa aming mga nagumbakas pangkulang. Ito po'y aming hinihiling sa manawis pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So yan mga kapatid, alam ko yung mga iba dito ay sanay na sa akin. Sino rito ang gustong maging kaibigan ko mga kapatid sa umaga na ito? Brother Esmin. Yan po tayo. Pag-isipan ko po. Yun, si Brother Normie, no? So Pastor, kaya ako tinatanong palagi ito yung umaga. Gusto ko pagka, yung gusto mga makipagkaibigan sa akin. Sila yung, kasi kayong, ang magkaibigan, nag-uusap yan, Pastor Aaron. Ano? Yes po. Hindi yung ako lang magsalita, kausap ko sarili ko. Walang gusto makipagkaibigan sa akin. Anyway,
magpapatuloy tayo. Number 1, paano iniugnay ni Jesus ang pananatili sa Kanya, abiding in Him, ano? At saka yung 10 Commandments. Unang-una, ladies first daw, sabi ni Brother Esme. Si Ma'am Normie. Go ahead po, Ma'am Normie. Lagi yan nauuna pag sa grupo. Good morning po sa lahat. So yung unang question po, ang sabi sa atin, paano iniugnay ni Jesus ang pananatili sa Kanyang 10 utos. So, yung pong pananatili natin kay Jesus ay hindi lamang isang damdamin o paniniwala, kundi isang aktibong relasyon na ipinapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Ipinahayag ni Jesus na ang tunay na pag-ibig sa Kanya ay nagbubunga ng pagsunod sa Kanyang mga salita. Ayon nga po kay Ellen White sa Thoughts from the Mount of Blessings, page 54. Ang pagsunod ay hindi isang panlabas na pagsunod, kundi isang paglilingkod ng pag-ibig. Katulad po ng na-discuss kanina na may kinalaman sa pag-ibig. Ang kautusan ng Diyos ay isang pagpapahayag ng Kanyang karakter. Ito ay ang pag-ibig na isinagawa. Kapag ang pag-ibig ay nakatanim sa ating puso, ito ay magbubunga ng pagsunod sa buhay. So ganun po, no? Pagka may pag-ibig tayo, madali na ang pagsunod. Sabi din po sa atin, ipinapakita ng John 1 John 2:6. Ang sabi po doon, ang nagsasabing nananahan siya sa Kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Na-discuss na rin po ito kanina. So hindi na natin masyadong i-elaborate yun. So ipinapakita ng talatang ito na ang pag-ibig kay Jesus ay hindi maaaring ihiwalay sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang pagsunod ay isang patunay lamang ng ating pag-ibig at nagbubukas ng daan para sa mas malalim na relasyon sa Kanya. So ang 10 utos po ay nagbibigay ng konkretong gabay kung paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa Diyos at sa ating kapwa. Di po ba nahahati ito sa dalawa? Kaya nga minsan nagiging argument yun, nahahati na lang 10 utos sa dalawa. Ang sabing ganyan. So ito yung pag-ibig natin sa pagmamahal natin sa kapwa at pagmamahal natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos, tayo ay nagiging mas malapit kay Jesus at nananahan sa Kanyang pag-ibig. So ang pagsunod po ito ay hindi pasanin. Yan po yung tatandaan natin, hindi ito pasanin, kundi isang pribilehiyo at isang paraan upang maranasan ang presensya ng Diyos sa ating buhay. So napakahalaga po na tayo ay binigyan ng pribilehiyo ng ating Diyos para tayo ay makasunod sa Kanyang mga utos. Ang 10 utos ay napakahalaga para sa atin dahil ito yung ating standards Kahit sa school, bago kami nagsisimula ng klase, meron kaming classroom standards na sinusunod para yung klase po namin ay maging maayos hanggang dulo ng lesson, nakakasunod yung mga bata. So tayo ganun din. Kapag tayo ay may sinusundang standards, hindi tayo mawawala. Hindi tayo mawawalay sa ating Diyos. So sa pamamagitan po ng pag-ibig natin at pagsunod, tayo ay nananatili kay Kristo. Ganun yung mga bata, nananatili sila dun sa lesson. Nagiging maayos yung flow ng lesson namin kapag nakakasunod sila sa standards. So tayo ganun din. Yung flow ng buhay natin ay nagiging maayos kapag tayo ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. So, hindi lang mga alituntunin po ang 10 utos, kundi ito ay mga paanyaya upang tayo ay lumago sa ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Sa pagsunod sa mga utos, tayo ay nagpapakita na tayo ay may tunay na pagmamahal sa Diyos. So yun po yung aking magbabahagi ngayong umaga.
Amen. Salamat po, Ma'am Normie. Amen. Ano po, maganda yung share niyo po, ano? Ito ay relasyon, hindi lamang basta pangako, ano? Relasyon natin sa kanya, ano po? Yung pagsunod natin at abiding at pagsunod, ano? At hindi ito pwedeng paghiwalayin, ano po? Dapat pala yung pagsunod ay hindi pasanin o pabigat. Ito ay pribilehiyo o kasiyahan, ano? So, madaling salita, kapag ang pagsunod ay sa utos ay nagiging pabigat para sa atin, ay ibang usapan ito, ano? Kailangan hindi nagiging pabigat, kundi nagiging kasiyahan. Ano po? At isa pa, yung 10 Commandments ay tama, ano? Isang standard para hindi tayo maligaw. Maligaw kagaya ng ginagawa nila sa teaching strategy. Sino pa po ang gusto mag-share, mga kapatid? May nagtaas pa kanina ng kamay, hindi ko na nakakita eh. Share po tayo, mga kapatid, kay mahiya. Ganito, para dagdagan natin yung tanong, ano? Dagdagan natin yung isang tanong, isang sa palagay ko ay mas magandang pag-usapan. Sa anong bahagi ng iyong buhay pinaka nahihirapan kang sumunod at paano ito mayuugnay sa iyong relasyon kay Kristo? Meron ba sa ating buhay na nahihirapan tayong sumunod? Mga kapatid, meron pag sinabi natin wala, ibig sabihin susunod natin lahat yan. Ano po? So, meron po ba tayo sa buhay na sa ating buhay, sa bahagi ng ating buhay na meron ba tayong nahihirapang sundin, mga kapatid? At paano natin ito mayuugnay sa relasyon natin kay Jesus? Mamahirap ba yung tanong ko? Napahirap yan. Brother Esmin, pakita mga sample na madali lang yung tanong ko. Sa akin po, Pastor, Elder. Brother lang po, hindi ako Elder. Sa akin po ay talaga pong sa isang Kristiyano, pagka talagang tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, sa una talagang ang kaaway ay kabi-kabilaan po yan. Talagang susubukin tayo. Maraming personally sa aking buhay ay talaga pong ang pag-ibig ay napakalaking bagay po, no? Paano ko bang ipapaliwanag itong koneto? Alam po natin na ang 10 utos ay ang ugat nito ay pag-ibig sa tao at pag-ibig sa Diyos. Subalit ang pinaka-ugat po nito ay kailangan muna, ang sabi ng Panginoon, ang pinakadakilang kautusan ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo. At ang ikalawa ay dumadaloy mula rito. So, ibigin ng kapwa gaya ng sa sarili mo. Kaya po, kailangan mauna muna ang Diyos eh. Kasi kung di natin makikilala ang Diyos na ibigin, kasi yung pag-ibig ni Kristo ang nagkuka sa atin, humihikayat sa atin, umaakay sa atin na maibig natin yung mga taong hindi kaibig-ibig. Kaya kung ako po ay personally nakita ko na ganun ako minahal ng ating Panginoon, kahit hindi sila kaibig-ibig, mga kapatid. Kasi nahirapan po ako talaga. Aminin ko po sa inyo, lalo na yung paulit-ulit na sinasaktan ka. Yung sinasabi nga po 70 times na times 7 na magpapatawad. Pero po pagka yun talagang yung alam niyo yung inuuyam kayo, yung talagang patuloy na kabi-kabilaan, siguro talagang nasa panahon na po tayo ng malapit na panahon ng dumating ang ating Panginoon, ay talaga pong napakahirap. Subalit kung tayo lamang po ay titingin sa ating Panginoong Hesus, kung paano niya tayo inibig, ito pong kautusan na ito ay hindi natin malilimutan o yung masusunod natin, dahil si Kristo ang tinitingnan natin eh. Si Kristo ang unang umibig sa atin eh.
Kaya nga po, ang sabi dun sa there is no fear in love, for perfect love casteth out fear. Yung fear na hindi kita kayang ibigin kasi ganito yung nagawa mo. Pero kung si Kristo ang titingnan natin, ay mapapatawad natin ang mga taong hindi kaibig-ibig. Yun lamang po. Maraming pong salamat. Salamat po, Brother Esmin, sa iyong binahagi. Si Pastor Ernie naman, tatanungin natin. So, Pastor, paano iniugnay ni Jesus ang pag-ibig sa 10 utos? Yan po, maganda po itong tanong na sige po. Totoo po na ang pag-ibig ay napakahalaga. Kaya po natin tinutupad ang utos ng Diyos ay dahilan po sa pag-ibig. Sapagkat kung wala kang pag-ibig, ay magkakaroon ka ng problema. Magkakaroon ka ng maraming tanong, magkakaroon ka ng hindi mo kayang sundin ito kung walang pag-ibig at ikaw ay mahihirapan. Kaya dito po sa ating lesson ay kapag meron po tayong pag-ibig, ay hindi mahirap sumunod sa utos ng Diyos. Ito yung ating motivating factor para ay mahal ko si Jesus. Mahal ko si Kristo kaya aking susundin ang kanyang kautusan. Ibig sabihin mga minamahal ko mga kapatid, magpasalamat po tayo sapagkat ang pag-ibig, ito yung pundasyon ng ating relasyon kay Jesus. At kapag meron tayong matibay yung ating pundasyon, kahit tayo nahihirapan, kahit tayo ay maraming sinasabi ang ating ibang tao, especially sa mga converted Seventh-day Adventists, like me, talagang mahirap po kapag sasamba sa araw ng Sabat, meron kang bitbit na Biblia. Masabihin sa iyo ng iyong mga kapitbahay, yan na naman yung banal, yan na naman yung Sabatista. Alam nyo, talaga nakakalito. Pero kapag mahal mo si Jesus, lahat ay iyong babatahin. Lahat ay iyong mararanasan sapagkat ang pag-ibig ang siyang mahalaga. Kaya sa ating buhay, mga minamahal ko mga kapatid, patuloy po nating ibigin si Jesus. Sapagkat pag si ating inibig, hindi po tayo mabibigo. Si ating kasama, si ating katuwang, upang lalo tayong maging isang mabuting Kristiyano. At lalo nating sundin at ganapin ang kanyang utos para tayo ay magkaroon ng transformation sa ating buhay araw-araw. Salamat po. Amen. So, ibig sabihin Amen. ang ugnayan ng pag-ibig at katuparan ng kautusan ay pinagtibay ni Pablo. Sabi dito, pinagtibay ni Pablo na ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. So kapag tayo may pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, ito yung katuparan ng kautusan. Kasi hindi mo naman masasabing mahal mo ang Diyos, mahal mo yung kapwa kung di ka naman sumusunod sa kautusan. At sabi nga ay yung iba sinasabi na hindi yan ang paraan ng kaligtasan. We are saved by grace alone. Ayaw nila ng kautusan. Ayaw nila ng kautusan. Kasi pagka sinabi susunod sila 10 utos, kasama nila yung Sabat, magiging Sabatista sila, magiging Adventist sila, kaya ayaw nila. So anyway, ang pinaka nakita ko dito mga kapatid ko, yes, yung kautusan at pag-ibig, abiding in Jesus, napakahalaga. Hindi yan magkakahiwalay kundi magkakasama. Ngunit magagawa natin yan. Ang pinakaunang step dyan ay kilalanin si Jesus, mga kapatid. Dahil sa lahat yan ay hindi mo magagawa. Hindi natin maunawaan kung hindi natin kilala si Jesus. Yun ang nagiging pinaka-ugat ng ating lesson na ito. Na kilalanin natin si Jesus ng gusto. Bakit sino pa si Jesus? Siya lang naman yung ating tumubos ng ating buhay sa kamatayan. Siya lang naman yung ating provider. Siya lang naman yung ating creator. Siya yung ating manunubos. Lahat ng nakikita natin ay galing sa Kanya. Tapos hindi natin siya kikilalanin, mga kapatid. So ang tunay na pagkilala na natin ng Panginoon, lahat, kagaya ng tinanong ko kanina, anong bahagi na yung buhay ang nahihirapan kasundin? Marami yan. Una lang yung Sabat, example. Nasusunod ba natin talaga yung Sabat?
remember the Sabbath day to keep it holy. Lakihan niyo yung holy, mga kapatid. Pag sinabing holy ang Sabbath, mga kapatid, dapat ilalayo natin yung ating buhay sa sanlibutan pag araw ng Sabbath. Ano po? Wala na dapat mga gadgets, wala na muna ang mga social media dahil yan ay makasanlibutan. Ano? So yan, ano po? Ano pa? Ano pa? Yung ibigin mo ang iyong kapwa, Brother Esme, kagaya ng sinabi mo, napakalalim nito. Paano mo masasabing iniibig natin yung ating kapwa kung hindi tayo nagsi-COP, mga kapatid? Kailangan ng mga kapwa natin na marinig ang pabalita ng 3 anghel dyan, manggagaling yan, mga kapatid ko. Ano po? Yan, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos. Ang ibig sabihin ay ang karugtong o kadugtong ng pagsunod sa kautusan. Ano po? Laging magkakasama at magagawa natin yan kung tayo ay kilala natin ang napakalaking letter na JESUS, mga kapatid. So yan, ano, dahil 11 minutes na lamang, ay masarap pa sana magkwentuhan, Brother Esme, Pastor Ernie. Ngunit mananalangin na tayo, no? Marahaba yung ating panalangin. At sa ating panalangin, Pastor Ernie, pwede ba kitang i-request na samahan ako sa pananalangin, adoration, confession, po. Thanksgiving, ako nang bahala sa supplication. Ngayon na tayo ay mag-silent prayer for 30 seconds. Magkakaroon ng video music at hihina yan pagdating ng 30 seconds at doon na kayo magsisimula, Pastor. Tayo po ay manalangin. Ano po ako, Brother? Ako po ay, anong part ko po? Adoration, confession. Okay po. Tapos ako na po sa iba. And then 30 seconds silent prayer, ibulong nyo na, mga kapatid, ang iyong mga kahilingan para sa mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, na buksan ang kanilang mga puso at Holy Spirit ang lumapit sa kanila para makilala rin nila si Jesus. Let us pray, mga kapatid. Dakilang Diyos, sa oras pong ito, aming pinupuri at dinadakila ang inyong pangalan. Sapagkat ikaw ang nagbigay ng karagdagang lakas, karagdagang buhay sa umagang ito. Kayo ang siyang napakabuting Panginoon na aming pinaglilingkuran. Kayo ang naghahanda ng aming pangailangan sa araw-araw. Kayo ang aming pastor. Kaya sa oras na ito, aming ibinabalik ang papuri, pagdadakila sa inyong banal na Panginoon. Kalakip po nito, o dakilang Diyos, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Kung kami po ay nakagagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyo, nakapagsasalita at nakakaisip na hindi sang-ayon sa inyong kalooban, kayo ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng kapatawaran. Linisin niyo po kami ng inyong dugo upang kami ay maging parang niebe, parang busilak sa kaputian, sapagkat ang inyong habag ay inyong ipinagkaloob sa amin. Panginoon, marami po kami mga kahinaan, mga kakulangan sa inyo. Marami po kaming mga bagay-bagay na hindi nagagawa sa inyo na dapat po naming gawin. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, upang
muli po naming maibalik ang aming ugnayan sa inyo. Minsan, Panginoon, sa aming buhay, yung inyong kalooban ay hindi namin ginagawa. Patawad po, o dakilang Diyos. Patawad po, sapagkat kami ay inyong minamahal na anak, at batid po namin sa oras na ito, sa inyong biyaya ay aming makakamtan ang pagkapatawad, sapagkat ikaw ay napakabuting Diyos na aming pinagdilikuran. Pagpapatuloy na po ni Brother Milvin ang pananalangin. Sa pagpapatuloy po, Ama, sa aming panalangin, ramdam namin ang iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat din sa mga bagong binyagan na kasama namin dito sa LPM. Mga bunga ng pangangaral sa iba't ibang lugar sa aming nasakupan. O dakilang Diyos, maaari po bang patuloy niyo ang mga bagong binyagan na ito samahan sa kanilang murang edad ng pananampalataya, na sila ay maging matatag sa pagpili na ikaw ang kanilang pipiliin. Gayun din kasabay nito ang mga kapatiran na nag-aalala sa kanila, upang sa ganun sila ay tumayong matatag sa mga panunokso ni Satan. Dalangin din namin ang aming mga kapatid na nanguna sa umaga na ito. Ni Pastor Jehel Aguarin at ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang ministry, o dakilang Diyos, patuloy niyo pagpalain. Maging daluyan din siya ng pagpapala sa iba. Ganyan din si Sister Delia Jantadero, si Irene Mislos at si Pastor Cyrus Benida. O dakilang Diyos, patuloy niyo silang gamitin sa iyong mga gawain, pagkat sila ay willing magpagamit po sa inyo. Dalangin din namin ang aming mga kasama ngayon dito sa live breakout room, sa Discipleship Ministry Facebook Live, doon sa CLPM Facebook Live, sa YouTube at sa iba pang mga platform na kasama namin na nananalangin sa mga oras na ito. Aming sinasama sa panalangin ng bawat isa. Alam niyo po ang aming mga kahilingan at pasalamat. Pagkaloob po ito sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Gayun din ang sambahayan ni Pastor Ernie Marin, ni Ma'am Delia Jontanero, gayun din si Ma'am Elma Santos, si Brother Esmin Suba, si Sister Minda Soriano, gayun din si Ma'am Normie Baron at ang kanyang mamahal sa buhay. Kasama na rin si Sister Rhea Necesito at si Brother Gerald J. O dakilang Diyos. Dalangin din namin ang mga aming mga prayer request sa umaga na ito, ng mga vacation Bible school na ginaganap sa aming mga lugar, branch Sabbath school, children outreach sa buong CLPM. O dakilang Diyos, ito ay mga instrumento na aming nagagamit sa pamaraan na maabot ang aming mga kapatid, pagpapakita ng aming pag-ibig sa aming kapwa. O dakilang Diyos, patuloy niyo po itong pag-ibayuhin. Mas marami pang sumuporta dito, o dakilang Diyos, sa ano pa mga kapamaraanan. Dalangin din namin ang mga Adventist schools dito sa aming nasasakupan, mainly Aklaa, ang Adventist Elementary Schools, ganyan din, at patuloy na magpalain ang mga paaralan na ito ng kanilang mga pangailangan, at ang mga kanilang misyon ay magpatuloy na abutin ang mga bata, kanilang mga estudyante, ang mga magulang nito, habang sila ay natututo sa kanilang paaralan, natututo rin sila sa paanan namin Panginoong Hesus. Dalangin din namin ang programa ng CLPM Headquarter Project, Every Family a Builder. O dakilang Diyos, alisin niyo po sa aming mga puso ang pagiging mapagdahilan. Makita namin ang kabutihan na ito, hindi lamang isang programa, kundi isang malaking programa ng pagkakaisa. Dalangin din namin ang groundbreaking sa November 30, ang constituency meeting sa December 8 and 9. Gayun din ang mga iba pang ang church building sa Umpukan, sa Neltifonso, ang Voice of Youth sa gaganapin sa December sa De La Paz at saka sa Saguing Church. Gayun din ang mga evangelism na gaganapin sa mga susunod na araw sa Diliman, sa North Bulacan 1, sa Dimson, Lubao, Pampanga, sa Santo Cristo, Nueva Ecija, sa North Bulacan 2, sa Divinian John Isabela. O dakilang Diyos, ito ay mga pangaral na mag-aabot sa mga puso ng mga aming mga lost
coin na mga kapatiran sa labas ng aming iglesia na maaaring naghahanap ng katotohanan para sila ay makarating, makita at makilala rin po kayo. Dakilang Diyos, magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na inaasam-asam nila. Dalangin din namin ang kagalingan para sa aming mga karamdaman. Una-una yung tatay ni Pastor Nelvin Alabanza na si Divino Alabanza. Siya po ngayon ay nasa malubhang kalagayan. Dakilang Diyos, siya nasa ICU sa pamamagitan ng isang problema pang pisikal. Dakilang Diyos, maaari po ba patuloy niyong hipuin ang kanyang ng inyong mapagpagaling na kamay, ang kanyang ulo, gayon din ang puso ng kanyang mamahal sa buhay, lalo na yung mama ni Pastor Nelvin Alabanza. Alam namin na kayo ang magpuprovide ng lahat ng kanilang mga pangailangan. Tinatanggap namin ito bilang pasagutan sa aming mga panalangin. Gayon din ang kagalingan at mga pangailangan para sa MRI ni kapatid na Mitchell Oli Talastas. O dakilang Diyos, siya rin ay may pinagdaraanan ng pagsubok sa kalusugan. O dakilang Diyos, patuloy siyang samahan sa kanyang paggaling at ang kanyang mga mahal sa buhay. Gayon din ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan. Gayon din ang fast healing ni Jetro Quillo. Gayon din ni Sweet Galang. Gayon din ni Alrea Pia Navarro sa kanyang fast recovery. At ni Brother Ramon Rojas. Kasama na rin si Wilma Bacani, ang mother-in-law ni Pastor Marlon Sakdalan, sa kanyang kagalingan, sa kanyang karamdaman. Ngayon din ng kagalingan para kay Rolando Simafranca, Kristen Bitmudo, kay Pastor Reyes Kabuta sa kanyang fast recovery. O dakilang Diyos, kasama na rin namin si Marvin Espirito sa kanyang fast healing and recovery sa aksidente sa motor. Kasama na rin si Susan Garcia. Kasama din namin sa panalangin ang mga mag-i-exam ng LET na sina Ian Ariola, Elisa Aquino, J. Rod De Leon na magtitake ng dentistry board exam. O dakilang Diyos, ipagkaloob sa mga kabataan na ito ang karunungan na nagmumula sa iyo sa kanilang pag-review. Bigyan niyo sila ng karunungan upang sa gayon sa panahon ng kanilang exam ay makasagot sila at ang kanilang tagumpay ay tagumpay na nanggagaling sa iyo at hindi sa kanilang sariling kagalingan at kaalaman. Salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin at patawad po muli kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Sakto ng oras. Salamat. Salamat po. Salamat po sa lahat. Thank you po sa prayers. Salamat sa Panginoon. Brother Melvin, thank you so much. Thank you so much, Brother Esmin. Ano po? Salamat po, Brother Esmin, sa lahat po ng narito. God bless us all. Yeah, God bless po din sa iyo, Pastor. God bless po, Pastor. Salamat. Balik na po tayo sa ating main session. Balik tayo sa main room. Baka tayo na lang yung kulang doon, mga kapatid. Let's go back. Thank you po. Thank you po. Sige po. Ayan, dumating na si Brother Melvin. Brother Melvin. 5:30 na po. Okay. Pa-play natin yung ating promotion. Sige po. Sa office. Thank you po. Thank you. Close na ba natin yung room nila o ipi-play lang muna natin yung ating video? Nagko-closing po. Play muna natin yung video. Sige po, tapos, para matapos yung panalangin nila. Thank you. Go. Sige po. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos.
Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang mission home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng 1 taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas.
pagtatapos ng panalangin, ating pagkaloob kay Pastor Cyrus. Pastor Cyrus. Wala na yata, Pastor. Kayo na lang po, siguro. Sige, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensaheng aming narinig. Salamat din ho sa mga reflection. Tunay nga po ito yung magbibigay ng inspirasyon sa aming pamumuhay. Ang pundasyon ay kami ay magkaroon ng malalim na ugnayan sa inyo at managana sa amin ang pag-ibig ni Kristo upang pagsunod ng kautusan ay magaan at lalugit naman Diyos. Napakahalaga ito'y magsinag sa aming buhay na makita ang karakter ni Kristo araw-araw. Hinahanda niyo po ang aming puso't isipan sa paggawa ng may kinalaman at nahanda doon sa kalangitan. Ang basbas ng langit ang siyang tanggapin namin sa buong maghapon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen. Amen. Okay, mga kapatid. Amen. 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 Okay, chanting po na tayo mga kapatid. Ready, begin. Okay, ready, begin. Every church. Every church. Missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I give to move forward God's mission. Till the end. We will go. And you will never be blessed. Pastor Joey. Pastor Sa Joey. katapos-tapusan, mga kapatid, mangagpakasakdal kayo, mangalim kayo, magkaisa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainunawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Pastor Joey. To God be the glory. Amen. Thank you po, Pastor. Good morning. Okay. Thank you. Walking na po tayo. Exercise. Walang ulan. Exercise po. Walking. Okay po, galaw-galaw. Payong. Good morning, Sir Linda. Thank you po. Galaw-galaw po tayo. God Kuya bless. Sally, takbo na po. Good morning. Tapos sa kama. Sa Ingat po, Mr. Maria. Si Sister Lorena going to duty na. Magang-maga. Good morning po sa iyo. Si Brother Johnny, ano? Good morning po. Kuya Munching. Brother Melville. Brother Moises. Pwede ka na bang kuha ng Brother Moises. Good morning. Ano po? Sister Irma. Ate Irma. Yes po. Sige po mga kapatid, at ang ating devotional ay ini-invite ulit tayo bukas na muling connect dito sa devotion. God bless po. Ingat po sa Salamat. At ayan ang ating devotional na po mga kapatid. Tama na, may sabi niyo Ma'am Pemi, if you love me, keep my commandments. Pag-ibig at ang kautusan ay may relasyon talaga. Ano po? Love for God demonstrated obedience. It connects deeper relationship with God. Salamat po Ma'am Pemi and His commandments. The main focus here is to love one another. Kaya lang yung love one another ay malalim yan mga kapatid. Kaya kailangan nating kilalanin muna kung sino ba yung author ng pag-ibig mga kapatid. Yan, salamat po sa pakikiisa at hanggang bukas po muli mga kapatid. God first morning po sa ating lahat. Of Jesus calling, I answer, I will go. I feel the need of crying, my answer is I will go.
the